Okay, so tayo ay nadako na sa ating devotion at ang ating devotion ngayon ay tungkol sa isang tao sa Bible in the name of John the Baptist. Okay, so maraming tao na binabanggit sa Bible, no? At ang isa sa technique para malaman mo yung katotohanan, instead na ikay maniwala do sa sinasabi ng mga leaders ng religion, no, yung mga tinatawag na mga nagtayo ng mga relihiyon, better na alamin mo yung mga tao sa Bible at tingnan mo yung kanilang mga itinuturo, no? Kasi meron silang mga paniniwala, doktrina, ugali na makikita mo talagang isinulat sa Bible. Kaya kung ayaw mong maligaw, better na pag-aralan mo sila. Okay. So, yun ang ating dahilan kung bakit ngayon ang ating bubulahin is si John the Baptist. Actually, maraming tao sa Bible na pwede mong pag-aralan. Nandiyan na sina Peter, sina Apostle Paul, no? Sina Philip, etc., etc., yung mga binabanggit na tao sa Bible. So, mahalaga na meron tayong ganon. Okay? Kasi pagdating sa tamang pananampalataya ay mahalaga na ang ating ang ating kalagyan ng ating utak, ng ating pagkatao ay yung tama kaysa sa yung mali. Okay, sabi nga, magkamali na tayo sa bibilhing damit, magkamali na tayo sa bibilhing pagkain, wag lang tayo magkamali sa pananampalatayang ating pinaniniwalaan. Okay? So yun ang ating pag-aaralan, si John the Baptist. Okay, so ang mga teachers ninyo ay minomonitor ang inyo, kayo ay iniisa-isa na ipinipin yung inyong mukha at tinitingnan kung kayo nakikinig. Okay? So, yan. Si John the Baptist, a man of God worth to consider. Isang lalaki o isang tao ng Diyos na magandang ating i-consider sa ating buhay, ating bigyang pansin. Unang natin bigyan ng pansin ay his beginning. Sino ba ang mga magulang ni Juan Bautista? Ang mga magulang ni Juan Bautista ay si Zacarias at si Elizabeth. Itong mga ito, si Elizabeth ay kamag-anak ni Mary o ni Maria na naging ina ng ating Panginoong Hesus sa pagkakatawang tao. Alam natin ang kwento na sila ay sabihin na nating baog, si Elizabeth, at sa pantaong pananaw ay imposible silang magkaanak. Pero naroon ang biyaya ng Panginoon sa kanila. Mababasa natin ang kwento, hindi na natin mababasa. Pero naririyan sa Luke 1:5-25 ang istorya ng pagkakapanganak kay Juan Bautista. Ang kanyang mga magulang ay si Zacarias at si Elizabeth. Actually, hindi nga agad naniwala itong si Zacarias na si magkakaanak pa. Kaya napipi siya di ba? Napipi. Okay? So, kaya nga nung tinatanong ang kanyang pangalan ay isinulat na lang niya at nagtaka yung iba bakit John o Juan ang pangalan. Pero yun ang kaloob ng Panginoon. So si John the Baptist ay nakaplano na talaga sa Panginoon. At ang kanyang mga magulang ay si Zacarias at si Elizabeth. Okay? So his beginning, hindi lang yung parents. Letter B, medyo nagkamali tayo, pero letter B na yan, the will and the plan of God. The will and the plan of God. Bakit natin nasabi na ang pinagmula ni Juan Bautista ay kalooban at plano ng Diyos? Kasi doon sa Lucas 1:5-25, makikita natin talagang kahit baog na itong si Elizabeth ay nagkaanak pa rin, no? Ibig sabihin talagang miraculous ang kanyang pagkakabuo. And then in the book of Isaiah 40:3, ibig sabihin way back, no? Years, 100 years, okay, more than 100 years na nakakalipas, ay meron ng isang propeta na nagsasabi na merong isang tinig na sisigaw na magsasabing ihanda ninyo sa ilang ang daan ng Panginoon, pantayin ninyo sa ilang ang lansangan para sa ating Diyos. Ibig sabihin, si Isaiah ay inihula na merong isang taong sisigaw doon sa ilang at yun ay si Juan Bautista. So ibig sabihin, noon pa, ay inihula na ni Propeta Isaias. So bakit alam ni Propeta Isaias na ipapanganak si Juan Bautista? Kasi nga plano ito at kalooban ng ating Panginoon. Okay? So, and then the commission of God. Ibig sabihin yung pagkakasugo ng Diyos sa kanya, His authority. So nakita natin yung His beginning, yung kanyang pinagmulan. Ngayon, yung authority niya. Saan siya kumuha ng authority? Tingnan natin ang letter A, the commission of God. He was sent from God. Basahin natin, John 1:6-8.
Pakinggan nyo, naparito ang isang tao na sugong mula sa Diyos na ang kanyang pangalan ay Juan. Okay? Ito'y naparitong saksi upang kanyang patutuhanan ng ilaw upang sa pamamagitan ay magsisampalataya ang lahat. Hindi siya ang ilaw, kundi pumarito ang upang kanyang patutuhanan ang ilaw. So makikita natin dito, siya ay sugo mula sa Diyos. Okay, yung kanyang ministry, yung kanyang ginawa, okay, ay hindi sa kanyang sarili, yun ay sugo o pagkakasugo ng Diyos sa kanya. Okay? Kaya mahalaga, napakinggan din natin at aralin ang buhay ni John the Baptist. Okay? Kasi nga, siya ay sugong mula sa Diyos. Wala siyang ituturong mali. Okay? So, kaya magandang paniwalaan natin ang kanyang sinasabi. His ministry is to point people to Christ or to testify about Christ. Bago dumating ang ating Panginoong Jesus, siya yung isinugo muna ng Diyos, okay, na mauna upang ihanda ang pagdating ng ating Panginoon. Okay? So sabi nga ng John 1:6-8 na ating binasa na, siya ay sugong mula sa Diyos. Anong gawain niya? Verse 7, naparitong saksi upang kanyang patutuhanan ng ilaw upang sa pamamagitan niya magsisampalataya ang lahat. Hindi siya ang ilaw, kundi pumarito upang kanyang patutuhanan ng ilaw. So, ang main ministry ng ni Juan Bautista ay ituro o i-confirm na yung darating na kasunod niya, okay, na mangangaral, ay yun na yung Kristo, hindi siya. So, he points people to Christ or he testify about the Lord Jesus Christ. Okay? So, yun ang kanyang trabaho. Yun ang kanyang ministry. Okay? Sabi ng Matthew 3:11, katotohanan ay binabautismuhan ko kayo, sabi ni Juan Bautista, ni John the Baptist, sa tubig, sa pagsisisi. Datapat ang dumarating sa hulihan ko ay lalong makapangyarihan kay sa akin na hindi ako karapat dapat magdala ng kanyang pangyapak. Siya ang sa inyo magbabautismo sa Espiritu Santo at apoy. Biruin mo yon. Sabi ni Juan Bautista, kahit tagadala ng tsinelas ang Panginoong Jesus, hindi siya karapat-dapat. So talagang itinataas niya ang ating Panginoong Hesukristo dito. Okay? So, yan, John 3:28. Ang mga verse ito ay si Juan Bautista mismo ang nagsalita o si John the Baptist mismo ang nagsalita. Kayo man ay magsisisaksi sa akin na aking sinabi, hindi ako ang Kristo, kundi na ako'y sinugo sa unahan niya. Ako muna ang sinugo bago ang kanyang pagdating. Okay? So, tinitestify niya na yung kasunod niyang mangangaral na makikilala at magpapakilala, ayun na ang Kristo, hindi siya. Okay? To preach, yan ang kanyang ministry, mangaral. Sabi ng Matthew 3:1, in those days came John the Baptist preaching in the wilderness. So, ang kanyang ministry dito, okay, hindi lang to point people to Christ, kundi to preach. Mamaya, aalamin natin ano ang content o laman ng kanyang pangangaral. So, pangangaral, mangangaral siya. Yan ang kanyang trabaho. To baptize. Okay, bago si Juan Bautista, walang ginagawang baptism in the Old Testament. So, nagsimula ang baptism ng suguin ng Diyos si Juan Bautista. Sabi ng Matthew 3:1, 5, and 6, in those days came John the Baptist preaching in the wilderness of Judea. Then went out to him Jerusalem and all Judea and all the region around Jordan and were baptized of him in Jordan, confessing their sins. So siya ang nag-initiate ng ministry of baptism o yung ordinance ng Panginoon na baptism. Siya ang pangunahing nagsagawa nito, si John the Baptist. Okay? So, at alam natin na kahit ang ating Panginoong Hesukristo ay kay Juan Bautista nagpabaptize. At maging yung mga apostles ng ating Panginoong Hesukristo, yung 12 apostles, ay si Juan Bautista ang nagbaptize sa kanila. Okay, sa record ng banal na kasulatan. So, ibig sabihin, si John the Baptist lang ang authorized at the time na mag-baptize. Okay? And then, yung pagbabaptize na yan ay isinugo ng Panginoong Jesus sa kanyang church, sa kanyang mga alagad na gawin, okay, gawin din itong pagbabaptize na ito. So makikita natin, ang isang trabaho niya, siya ang nagpakilala ng baptism. Saan galing ang baptism? Sa Diyos. Bakit sa Diyos? Kasi si Juan ay sugong mula sa Diyos. Tatandaan natin, sa kwento ng kanyang baptism sa Matthew chapter 3,
hindi niya binaptize lahat. Ang kanya lamang binaptize ay yung mga taong nagsisi ng kasalanan, nagpakita ng bunga ng pagsisisi. Ibig sabihin, hindi ito ibinibigay kahit kanino. Pangalawa, okay, ang binabaptize lamang talaga dito yung mga nagsisi na ng kasalanan. At isa pa, na makikita natin, sa ilog ng Jordan siya nagbaptize. Bakit? Nilulubog niya yung taong binaptize sapagkat ang baptism ay galing sa salitang Griego na baptizo, ibig sabihin, ilubog, submerge. Yun ang sabi ng Gregong salita. His attitude. Tingnan natin ang ugali ni Juan Bautista. Number 1, humility. No? Alam niyo ba, nagpuntahan yung mga alagad ni Juan Bautista sa kanya at nagsabi, alam mo ba yung binautismuhan mo doon sa Jordan, yung pinatututuhanan mo, mas marami ng tao ang sumusunod sa kanya kaysa sa iyo. No? Yun ang balita ng mga alagad ni Juan Bautista sa Panginoon, kay Juan Bautista. Alam niyo, ang sabi niya, narinig naman ninyo mismo sa akin na sinabi ko, hindi ako ang Kristo. Ako'y sinugo sa unahan niya. And then, ang sabi niya, siya'y kinakailangang dumakila, ngunit ako'y kinakailangang bumaba. Kasi nung dumating si Juan Bautista, halos lahat ng mga tao sa kanya nakafocus. And then suddenly, nung dumating ang Panginoong Jesus, nag-shift yung attention ng mga tao sa Panginoong Jesus na nakikinig at sa Panginoong Jesus na sumusunod. No? Pero makikita natin dito, hindi siya nagalit o naiyamot. No? Nakita niya ang kanyang posisyon. Hindi naman siya dapat ang dadakila. Ang dapat madakilay ang Panginoong Jesus. So yan ang isang napakagandang attitude ni John the Baptist. No? Ang kanyang puso, ang nais niyang dumakila ay ang ating Panginoong Jesus, hindi ang kanyang sarili. No? Sabi niya, ngunit kinakailangan ako'y bumaba. Wala akong karapatan, hindi ako ang dapat sisikat, hindi ako ang dapat makilala, isa lang ang dapat dumakila at makilala, itong Jesus na ito. Okay? So ano pa? Tingnan natin, his doctrine about Christ. Ano ang turo ni Juan Bautista tungkol sa Panginoong Jesus? Basahin natin ang Matthew 3:11 and 12. Sa katotohanan ay binabautismuhan ko kayo sa tubig sa pagsisisi, datapat ang dumarating sa hulihan ko ay lalong makapangyarihan kay sa akin na hindi ako karapat-dapat magdala ng kanyang pangyapak. Siya ang sa inyo'y magbabautismo sa Espiritu Santo at apoy. Nasa kanyang kamay ang kanyang kalaykay at lilinisin niyang lubos ang kanyang giikan at titipunin ang kanyang mga trigo sa bangan. Datapat ang dayami ay susunugin sa apoy na hindi mapapatay. So ipinakilala niya dito ang Panginoong Jesus bilang hindi siya karapat-dapat magdala ng tsinelas ng Panginoong Jesus. Ito ang magbabautismo sa mga tao sa Espiritu Santo at sa apoy, either sa kaligtasan o sa kapahamakan ang tao pupunta sa pamamagitan niya. Okay? At ang kanyang gagawin, nasa kanyang kamay ang kalaykay, yung mga trigo ay ilalagay sa magandang lalagyan at yung mga dayami ay susunugin sa apoy. Ibig sabihin, hindi simpleng persona ang Panginoong Jesus ayon kay Juan Bautista. Nasa kamay ng ating Panginoong Jesus ang kalalagyan ng tao kung ito ay paimpyerno o palangit. No? Siya ang hukom, siya ang judge, siya ang magkakalaykay, siya ang magsusunog, sabi ng verse na ito. So Christ is great. Christ is great. Dito ipinakilala ni Juan Bautista na ang ating Panginoong Jesucristo ay napakadakila. No? Either ikay bautismuhan niya sa Espiritu Santo, sa biyaya at sa kaligtasan, or ikaw ay sa apoy niya ilagay. Depende sa iyong pananampalataya sa Kanya. Okay? Christ is great. Christ is the judge. Christ is the judge. Sabi ng verse, nasa kanyang kamay ang kalaykay at lilinisan yung lubos ang kanyang giikan, titipunin niya ang trigo sa bangan, datapat ng dayami isusunugin sa apoy na hindi mapapatay. Siya ang hukom. No? Sa Acts chapter 17, makikita nyo ang lalaking itinalagang hukom ng buong sanlibutan. Sa 2 Timothy chapter 4, makikita natin na siya ang huhukom sa mga patay at sa mga buhay, ang ating Panginoong Jesucristo. Christ is the judge. Okay? Yan ang sinasabi ng talata. Christ is above all. Christ is above all. John 3:31. Basahin nyo yung John 3. Makikita nyo dyan, yung mga pahuling bahagi ng pagsasalita niya, si Juan Bautista ang nagsasalita dyan. Okay? Ang sabi ni Juan Bautista, ang nanggaling sa itaas ay sumasa ibabaw ng lahat.
Ang galing sa lupa ay tagalupa nga. At ang ukol sa lupa, ang sinasalita niya, ang nanggaling sa langit ay sumasa ibabaw ng lahat. No? Ang kanyang paniniwala sa Panginoong Hesus ayon kay John the Baptist, itong nanggaling sa itaas na ito'y sumasa ibabaw ng lahat. Above all. Above all. So ang teaching ni Juan Bautista, ni John the Baptist about Christ, Christ is above all. Yun ang sabi ng John 3:31. Okay? John 3:31, Christ is a divine God. Christ is divine God. Bakit? Anong sabi ng talata? Ang nanggaling sa itaas, sabi ni Juan Bautista, okay? Si John the Baptist ang nagsasalita dito, ang nanggaling sa itaas ay sumasa ibabaw ng lahat. Ang galing sa lupa ay tagalupa nga at ukol sa lupa ang sinasalita niya. Ang nagagaling sa langit ay sumasa ibabaw ng lahat. He that cometh from above is above all. He that is of the earth is earthly, and speaketh of the earth. He that cometh from heaven is above all. No? So, sumasa ibabaw ng lahat. Greater and above everyone. So, ang paniniwala ni Juan Bautista sa ating Panginoong Jesus is a divine God. Bakit? Iisa lang ang above all. Iisa lang ang above all. And that is the divine God. No? Eh pag hindi natin pinaniwala ang si Kristo ay Diyos, paano siyang sumasa ibabaw ng lahat? Okay? Ay Diyos lang naman ang sumasa ibabaw ng lahat. Get the point? So, we cannot elevate human being as above all. Hindi natin pwedeng itaas ng sino man. Okay? So, yan ang paniniwala ni Juan Bautista sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya kung ikay maniniwala, maniwala ka na lang kay Juan Bautista kaysa sa mga peking mangangaral. Christ is the Lamb of God. Sabi ng John 1:29, ang kinabukasan nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya at sinabi, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. No? Ang pagpapakilala ni Juan Bautista sa ating Panginoong Jesus, Christ is the Lamb of God. Bakit mahalaga yon? Sapagkat ang main problem, ang ultimate problem, ang greatest problem, ang worst problem ng tao ay kasalanan. At tanging ang pag-aalis sa kasalanan ang tanging pag-asa ng tao para siya'y maligtas. Paano inalis ng ating Panginoong Hesus ang ating kasalanan? Siya yung lamb, no? Siya yung tupa na ini-illustrate sa lumang tipan na magdadala ng ating kasalanan. Sa kanya ilalagay ang bigat ng ating kasalanan. Siya ang mamamatay para sa atin sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. And He is a perfect lamb. Siya ay lamb na walang blemish, walang kasalanan. Pagpapakita ng kanyang napakaputi at napakalinis na buhay na tatakob ng ating pagkatao bilang upang tayo maging malinis sa ating sa harapan ng ating Panginoon. No? Kaya pagka ang kordero ng Diyos ay iyong sinampalatayanan, no? Mawawala ang iyong problema, yung kasalanan. His doctrine about salvation. Ang kanyang doktrina tungkol sa kaligtasan. Number 1, repentance is necessary. Anong sabi ni John sa kanyang pangangaral? Sa Matthew 3, verse 2, 7 at 8. Mangagsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Datapot nang makita niyang marami sa mga Pariseo at Saduceo nagsiparoon sa kanyang pagbabautismo, ay sinabi niya sa kanila, kayong lahi ng mga ulupong, sino ang sa inyo nagpaunawa upang magsitaka sa galit na darating? Kayo ngay mga bunga ng karapat-dapat sa pagsisisi. No? Paano ang tao maliligtas? Ayon kay Juan Bautista, kailangan ang tao ay magsisi. Kailangan ang tao ay makarating sa kalagayan ng buhay na ma-realize niya na siya ay sala, mali. At yung kasalanan, yung kamalian ng buhay, yung maling direksyon ng buhay, ang kasalanan ay anumang inisip, ginawa, kinilos, o bagay na tama na hindi ginawa laban sa Panginoon ay kasalanan. At yung pagsisisi ay kalagayan ng buhay na kailangang makarating ka sa pagkamuhi laban sa kasalanan. Hindi pwede na ikipupunta sa langit na mahal mo ang kasalanan. Hindi pwedeng ikaw ay makikinabang ng kaligtasan na yakap-yakap mo ang kasalanan. Ang pangunahing pangangaral para ikimaligtas, kailangan ikaw ay magsisi. Talikuran ng iyong kasalanan. No? Kamuhian ang kasalanan. Yan ang panawagan. At kailangang makita yung bunga.
ng pagsisisi na yon. So, nung mangaral si Juan Bautista, hindi niya sinabing, sumapi kayo sa aming relihiyon para maligtas. Magpabautismo kayo para maligtas. Yan, oh. Pwede ng bautismohan niya, pero anong hinahanap niya dyan? Hindi baptism eh. Anong hinahanap ni Juan Bautista doon sa kanyang mga kausap? Bunga ng pagsisisi. Hindi ko kayo babautismohan. No? Hanggat hindi kayo nagsisisi. Kaya mali yung ang bautismo ay paraan ng kaligtasan. Ang bautismo ay binibigay lamang sa mga taong nagsisi na o naligtas na. No? At ang hinahanap niya bago bautismohan ay bunga ng pagsisisi. Kaya nga hindi tayo nagbabaptize ng bata. No? Ang binabautismohan sa Bible, ang Panginoong Hesus nga, nung i-baptize, 30 years old na eh. No? So repentance is necessary. No? Paano ka maliligtas? Mas maniwala ka kay Juan Bautista kaysa sa mga bulaang propeta. No? Yan ang turo niya, nung nagtuturo siya. Magsisi kayo. No? Tapos pinuntahan niya sa mga Sadduceo para siya magpapabaptize din. Oh, binautismohan niya ba? Kayo yung mga bunga ng karapat-dapat sa pagsisisi. Hindi ko kayo ibabaptize. No? Bakit? Ang bautismo mo ay hindi nagliligtas. Ang bautismo ay larawan ng kaligtasan. Namatay, inilibing at nabuhay na maguli. Ang pwede lang ibaptize ay ang mga taong nagsisi at nanampalataya sa ating Panginoong Jesus. Okay? So repentance is necessary. Matthew 3:10, 11 and 12. At ngayon nakalagay na ang palakol sa ugat ng mga punong kahoy. Ang bawat punong kahoy na hindi nagbubungang mabuti ay pinuputol at inihahagis sa apoy. Sa katotohanan ay binabautismohan ko kayo sa tubig sa pagsisisi, datapot ang dumarating sa hulihan ko ay lalong makapangyarihan kaysa akin, na hindi ako karapat-dapat magdala ng kanyang pangyapak. Siya ang sa inyo'y magbabautismo sa Espiritu Santo at apoy. Nasa kanyang kamay ang kanyang kalaykay at lilinisin niyang lubos ang kanyang giikan at titipunin niya ang kanyang trigo sa bangan, datapot ang dayami ay susunugin sa apoy na hindi mapapatay. No? Anong ipinapakita? Talagang pagsisisi. Dahil kung hindi ka magsisisi, ikaw ay puputulin ng Diyos at ilalagay ka sa apoy. Tayo parang mga punong kahoy, sabi ng Bible, na mayroong mga palakol lang nakalagay. No? Palakol lang judgment ng Panginoon. At kung hindi ka magsisi, puputulin ka at ihahagis sa apoy. Yan ang sabi ng talata. No? At ikaw ay parang dayami na susunugin sa apoy na hindi mapapatay. So, ibig sabihin, kay John the Baptist, totoo din ang impyerno. Kaya kung kayo may magtuturo sa inyong hindi totoo ang impyerno, ayan oo, si John the Baptist ang nagsasalita na dapat ang dayami ay susunugin sa apoy na hindi mapapatay. Hindi yun mapapatay kahit kailan. Hindi yun mamamatay kahit kailan. Maraming talata nagsasabi na hindi mamamatay yung apoy doon. Bakit? Dahil yung pahihirapan ay hindi rin pansamantala, pangwalang hanggan silang pahihirapan. No? Ibig sabihin, ang panawagan, pagsisisi. Nagmumula sa pagkatakot sa Diyos. No? Nagmumula sa kaisipan na ang kasalanan ay marumi, hindi maganda, hindi mabuti, hindi magandang yakapin. Yan si John the Baptist. Yan ang turo niya. No? So, repentance is necessary. Okay? Repentance toward God is necessary. Siyempre, ang repentance is toward God. Pag sabi ng repentance, aalis ka sa kasalanan, babalik ka sa Panginoon. Yan ang ipinakikita. Sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Okay? So, napakaliwanag niyan. Magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. No? Kayo mga bunga ng karapat-dapat sa pagsisisi. Walang pumapasok sa langit na hindi nagsisisi. Walang papasok sa langit na ang kasalanan ay mahal na mahal. No? Repentance is a call to hate sin and to submit yourself to God. Okay? So, pagsisisi. Nawala na yung time muna. Okay? I need to add. Ako hindi napalagay sa PowerPoint. Okay? So, I need to look at the Bible. John chapter 3. No? John chapter 3. Okay, hindi lang 'yon.
Okay, kailangan nating ilagay John chapter 3, verse number 38. John 3:36, sorry. John 3:36. Okay, John 3:36. Okay, John 3:36. Hindi ko alam bakit nawala. Okay. John 3:36. So, makikita niyo mga bata sa John 3:36 that faith toward Jesus Christ, faith toward the Lord Jesus Christ is necessary. Anong verse? Okay, tingnan natin yung verse, mga bata. Okay. John 3:36. Hopefully, ay makita nyo. John 3:36, basahin ko na lang. Okay. John 3:36. Si John din ang nagsasalita nito. Si Juan. Okay, si John the Baptist. Okay, John 3:36. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumatalima sa anak ay hindi makakakita ng buhay, kundi ang puot ng Diyos ay sumasa kanya. Kapag inaral nyo ito, pamula sa verse number 27 hanggang 36, si John the Baptist ang nagsasalita. Okay? So ang verse na ito, mga bata, ang verse na ito ay John, okay, 3, verse 36. Okay? So yan, John 3:36. Okay, ano sabi ni John the Baptist? Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumatalima sa anak ay hindi makakakita ng buhay, kundi ang puot ng Diyos ay sumasa kanya. Mga bata, faith toward the Lord Jesus Christ is necessary. Yan ang turo ni Juan Bautista para maligtas. Kailangan mong sumampalataya sa Panginoong Jesus. Okay? So, pag sinabing sumampalataya, ibig sabihin, talagang kikilalanin mo na ang kaligtasan mo ay makukuha mo lamang sa Panginoong Hesukristo. Okay? Makukuha mo lamang sa Panginoong Hesukristo, hindi sa kahit kanino paman. No? Bakit sa Panginoong Hesus lamang? Sapagkat na kay Kristo lamang ang kailangan mo para maligtas. Dahil ang problema natin ay kasalanan. No? Sa problemang kasalanan, dapat akong mamatay at magbayad ng kamatayan, pisikal at espiritual sa impyernong walang hanggan. At sa kasalanan, hindi ko kayang mag-produce ng buhay na matuwid, ng malinis na buhay. Hindi ko kaya. Lagi akong bagsak, lagi akong nagkakasala. Itong dalawang bagay na ito, ang kabayaran ng kasalanan at ang maputing buhay, ay kay Kristo ko lamang pwedeng makuha. Kaya yung mga maniniwala na wala silang magagawa at sila'y magpapakumbaba sa kanilang kasalanan, sila'y maliligtas. Kaya ang sabi ni John the Baptist dito sa John 3:36, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Kaya nga kung ako'y maniniwala ako kay Juan Bautista, ay sugo ng Diyos yan no? Kaysa sa mga bulaang propeta na kung saan ay sala naman ang itinuturo. Okay? So tandaan nyo yan, John 3, verse 27 to 36, si John the Baptist ang nagsasalita dyan. Pwede nyo siya sa atin. So para pala sa isang sugo ng Diyos, para ikaw ay maligtas, repentance and faith in the Lord Jesus Christ. Okay? So yan ang mahalaga. And then his death. Paano ba siya pinatay? Matthew 14, verse 1 to 5. Basahin ko na lang para makita nyo ang kanyang kamatayan. Nang panahong iyon ay narinig ni Herodes sa tetrarca ang balita tungkol kay Jesus. At sinabi sa kanyang mga tagapaglingkod, ito'y si Juan Bautista, siya'y muling nagbangon sa mga patay, kaya't ang mga kapangyarihang ito ay nagsisigawa sa kanya. Sapagkat hinuli ni Herodes si Juan at siya'y iginapos. At inilagay sa bilangguan dahil kay Herodias na asawa ni Felipe na kanyang kapatid. So yung asawa ni Felipe na kapatid ni Herodias, kapatid ni Herodes, okay? So yun, asawa ni Felipe na kanyang kinuha niya, itong si Herodes. Sapagkat sinabi ni Juan, hindi matuwid sa iyo na ariin mo siya. Yun ang sabi, kasalanan niyan. At nang ibig niyang ipapatay siya ay natakot siya sa karamihan sapagkat siya kanilang ibinibilang na propeta. Datapatan dumating ang araw ng kapanganakan kay Herodes ay
Yaw sa gitna ang anak na babae ni Herodias at kinulugdan ni Herodes. Dahil dito kanyang ipinangakong may sumpa na sa kanya ibibigay ang anumang hingi niya, at siya na inudyukan ng kanyang ina ay nagsabi, ibigay mo sa akin dito na nasa isang pinggan ang ulo ni Juan Bautista. Nagsaya yung anak ni Herodias, natuwa si Herodes, sabi, dahil nakakatuwa yung iyong pagsayaw, ano man ang hingin mo ay ibibigay ko. Ay sinusulan ng ina, kaya ang hiningi ay ulo ni Juan Bautista. At namanglaw ang hari dahil sa kanyang mga sumpa at sa nangakaupong kasalo sa dulang, napahiya na siya, ay ipinag-utos niyang ibigay sa kanya, at nag-utos siya at pinugutan ng ulo si Juan sa bilangguan. At dinala ang kanyang ulo na nasa pinggan at ibinigay sa dalaga at dinala ito sa kanyang ina. Okay, at ang kanyang mga alagad ay nagsiparoon at kanilang binuhat ang bangkay at kanilang inilibing at sialis at isinaysay kay Jesus. So, hindi maganda ang naging ang kamatayan ni Juan Bautista. No? Kaya yung totoong relihiyon, yung totoong pananampalataya, hindi yan nangangako ng prosperity o ng magandang buhay sa lupa. No, hindi yan ang main promise ng true religion, ng true faith. Ang main promise ng true faith ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus sa piling doon sa langit. Pero dito ay hindi yun ang pinapromise o binibigyan ng security. Dahil kung inyong titingnan yung mga mananampalatayang totoo na nabuhay nung unang panahon, inagawa ng bahay, hinabol, pinatay, inagawa ng property, no? Grabe, pinersecute, pinahirapan, hindi naging maganda ang kanilang buhay. No? Kaya ang main promise ng true religion ay salvation in Christ alone. Kaligtasan kay Kristo Jesus. Okay? Yung pangako ng kapatawaran sa buhay na walang hanggan. Okay? At buhay na walang hanggan. Pangako ng kapatawaran, buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus. John 3:16. Okay? So mga bata, ito yung aking sinasabi sa inyo. Ito si John the Baptist. Okay? At ngayon, mga bata, sana nakita natin ang isang tao sa Bible. Nakapag-reflect kayo. Una, na dapat ma-reflect sa inyo. Lahat ba ng pananampalataya ay tama? No? Ay ito, ikumpara nyo sa teaching, sa aral at paniniwala ni Juan Bautista. Kapareho kaya itong mga relihiyong ito? No? Kaya kung hindi kaparehas, mag-ingat kayo. Kaysa maniwala kayo sa mga teachers na nabuhay sa mundo na ito, no, na mga nagtayo ng kanya-kanya mga relihiyon. Aralin niyo ang Bible. No? Pag-aralan niyo yung mga tao sa Bible, tingnan niyo yung kanilang aral, tingnan niyo yung kanilang ugali, tingnan niyo yung kanyang buhay, no? At maghanap kayo ng kaparehas. Kaysa sa kayo ay maniniwala ng maniniwala. At ang pinakamahalagang ating nakita, si Juan Bautista ay sugo ng Diyos. At ang kanyang pangunahing aral para maligtas, magsisi, at sumampalataya sa Panginoong Jesus. Okay? So, yan ang ating devotion at ang prayer mamaya na lang sa ating closing prayer, either ni Sir Remus o ni Sir Ian. Okay?